3 taon ang lumipas, ngunit hindi pa rin mabura sa isipan ni Justin Mori ang ginawa ng isang babae noon sa kanya matapos siyang tinulungan nito. Nagtungo kasi noon itong si Justin sa Paris, France para sa isang mahalagang exhibit. Ngunit habang nasa isang parke ito ay hindi niya napansin na nawala pala ang kanyang wallet at naroon ang kanyang pera para makauwi sa bansa, pero mukhang hindi siya makauwi. Kaya naman sinubukan nitong manghiram sa mga taong dumadaan. Nagbakasakali itong merong pagmagandang loob, subalit wala ni isa ang tumulong sa kanya. Mabuti na lang ilang oras ang nakalipas. Merong isang babae na nakasalukuyang nagjo-jogging at nalapitan niya ito. Miss, excuse me. Pwede ba ako itang makausap at maabala? Ano po yun, mister? Pwede ba ako makiram sa'yo kahit $500 lang? Meron kasi dumukot sa pera ko, sa bag ko. Pakiusap. Babayaran naman kita kapag nakauwi na ako sa amin. Ganun ba, mister? Walang problema. Heto, $1,000. Siguro naman, sapat na yan para makauwi ka na. Nako miss, sobra na to. Ano ang pangalan mo at yung bank account mo para naman doon ko na lang ipadala ang pera? Huwag na, mister. Sa'yo na yan. Masaya ako na merong natulungang tao. Akmanasan nang tumayo itong si Justin at harapin ang babae, ngunit malayo na ito. Miss, anong pangalan mo? Pasigaw nito pero hindi siya narinig. Sa araw na iyon ay nakauwi na rin itong si Justin. Bagamat nawalan siya ng pera, pero ganun pa man ay nagwagi ang kanyang iginuhit na larawan sa Paris exhibit. Kaya naman mula noong nakabalik na siya sa bansa, itong si Justin ay nagtungo ito sa isang paborito nitong hotel at doon muna ito manirahan. Samantalang mula naman sa Paris ay tinawagan itong si Jasmine Blake ng kanyang sekretary para ipalam sa kanya ang nangyari sa kanyang mami Janet. Labis kasi itong nagdamdam matapos niloko ng kanyang asawang si Mr. Andrew Blake, dahilan para mag-suicide ito sa sarili. Dad, bakit niyo hinayaan si mami na gawin ang mga bagay na iyon? Hindi ka ba naawa sa kumpanya natin? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Jasmine, hindi ko kasalanan na magkaganon ang mami mo. Isa pa, ginawa ko naman ang lahat sa kanya. Ilang halaga ng pera ang ginastos natin pero wala eh. Sa katunayan ngayon, humihina ang kumpanya natin. Kaya nga, matagal ko nang sinasabi sa iyo na pakasalan mo ito si Drake Mortel dahil siya ang makatulong sa kumpanya para makabangon muli. No, Dad. Gagawa ko ng paraan para muling bumangon ang kumpanya. Hindi ako aasa sa kayamanan ng lalaking iyan. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi mo na umuwi ng bahay itong si Jasmine, bagkos ay nag-book na lamang ito ng hotel para doon muna tumira. Ngunit bago pa ito nagpahinga sa hotel ay nagtungo na ito sa isang bar ng hotel para alawin ang sarili. Gusto niyang matulog ng lasing para wala siyang maramdaman sakit, lalo na sa problema ng pamilya. Walang pumigil sa pag-inom ni Jasmine, langaw ito sa alak. Maya-maya pa dumating ang isang lalaki para pigilan na ito. Miss, lasing ka na. May kasama ka ba dito sa hotel at tawagan ko? Huwag mo akong aalahanin. Kaya ko pang sarili ko. Wala akong kasama dito dahil wala silang pakialam sa nararamdaman ko. Miss, lasing ka na yata eh. Ano bang room number mo para ihatid na kita doon? Maya-maya pa ay bigla na lamang itong nakatulog sa mesa, dahilan para buhatin ito ng lalaki at dalhin sa kanyang hotel room. Hindi naman nakapagsalita ang mga waiter dahil kilala nila kung sino ang lalaking iyon. Kinabukasan ay nagising na lamang ang dalaga dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mata. Pagmulat nito ay nakita niya ang isang lalaki na nakaupo at nakatitig lamang sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Anong ginagawa mo sa akin? Miss, kalma ka lang. Di mo ba naalala ang ginawa natin kagabi? I mean, kung ano nangyari sa'yo, sobrang lasing ka kagabi kaya. Kaya dinala kita sa kwarto mo. At paano mo naman nalaman ang kwarto ko? Ano ka ba, miss? Madali lang naman eh. May ID ka naman. At tinanong ko naman sa receptionist kung saan ang kwarto mo. May ginawa ka ba sa akin na masama? Sabihin mo lang, papakulong kita. Ano ka ba? Kahit maganda ka,
Hindi ko magawa ang ganyang mga bagay. Mabuti nga tinulungan pa kita eh. Hindi mo ba alam na nakatulog ka na at maraming mga mata nakatingin sa'yo? Ganun ba? Kung ganun, ako pa talaga ang magpapasalamat sa'yo? Nasa'yo na lamang kung pasalamat ka. Ang sa akin lang naman ay tinulungan kita. Oh, ito. Bilang pagtanaw ko sa'yo ng utang na loob. Ito, tanggapin mo. Alam ko namang kailangan mo ng pera eh. $500 yan. Pwede na ba yan? Pero miss, hindi ko ito... Sige na. Tanggapin mo na. Maraming salamat nga pala sa pagbantay mo sa akin. See you next time or never. Tumayo na itong si Jasmine at agad lumabas dahil papasok na ito sa opisina kahit medyo may hangover pa ito. Samantalang naiwan naman itong si Justin sa hotel room at tinawagan nito ang kanyang assistant para ipaalam dito na nakita niya na ang babaeng nabaga ng loob sa kanya sa Paris. Nako Mr. Mori, mabuti naman kung ganun. Pero meron tayong meeting this afternoon. Kailangan niyo pumunta rito sa board meeting. Dave, ikaw na munang bahala dyan sa meeting. May gagawin lang ako. Okay boss. Samantalang nakarating naman itong si Jasmine sa office at agad siyang nilapitan ng kanyang assistant na si Jessie. Miss Blake, bakit ngayon lang kayo? Kanina pa kita tinatawagan. Alam mo bang nariyan sa loob ang daddy mo at si Mr. Drake para kausapin ang lahat ng board na palitan ka na sa pwesto mo? Hindi ito maari, Jessie. Ako ang mas may karapatan dahil ako lang naman ang nag-iisang anak ni na mommy at daddy. Tara na, Miss Blake. Kailangan natin silang harapin. Excuse me, everyone? Hindi pa makapaghintay ang lahat at talagang nagsimula na kayo ng meeting? Anak, nakapag-desisyon na ang board na kailangan ka na palitan. Pwera na lang kung magpakasal ka kay Mr. Mortel. Siya makatulong sa atin para tumaas ang ratings ng kumpanya. Bakit, Dad? Talaga bang nakakasigurado ka sa lahat kapag pinakasalan ko siya? Bigyan niyo ako ng ilang linggo para ipakita ko sa inyo na nagkamali kayo. Mr. Mortel, ano sa palagay niyo? Mr. Blake? Naghintay lang naman talaga ako ng pagkakataon eh. Oo. Si Jasmine kapag nangyari yun, tapos na ang problema niyo. O sige, maghintay ako ng ilang linggo. I have to go dahil marami pa akong mga appointment na kailangang puntahan. Matapos umuwi nitong si Mr. Mortel ay kasunod namang umalis ang mga board members. Naku, anong gagawin natin, Miss Blake, para mapatunayan mo ang lahat? Kailangan merong kumpanya na gusto makipag-deal sa atin sa malaking halaga. Alam ko na. Balita ko, merong isang kilalang businessman sa kabilang lungsod. Maganda kung makipag-ugnayan tayo sa kanila para sakaling mag-invest sila sa kumpanya. Maya-maya pa may tumawag sa office nitong CEO. Hindi malaman ni Jasmine kung sino ito. Hello? Sino to? Miss Blake, hindi mo ba natandaan ang boss ko? Ako yung kasama mo kagabi. Ano? Paano mo nalaman ang office number ko? Siguro stalker ka, no? Anong stalker ka dyan? Tumawag ako sa'yo gamit ng phone mo. Dahil naiwan ito sa hotel. Hindi mo na ba kailangan ng phone na ito? Pwedeng akin lang. No! Wait! Sige, kukunin ko ang phone ko. At saka, saan ba tayo pwede magkita? Doon sa Memory Construction Site, naroon ako. O sige, pupunta ako doon. Kinabukasan ay maagang nagtungo itong si Jasmine sa naturang lugar. Tinawagan niya muna itong si Jessie para ipalam sa kanya na malate siya sa pagpasok sa opisina. Sa kanyang paglalakad, patungo sa site ay nabunggo niya ang isang lalaki na nakasuot ng construction uniform. Hey, ikaw na ba si Jasmine Blake? Yes, ako nga. At saka, ikaw na ba yung nakapulot ng phone ko? Oo, ako nga. So, hindi ka lang pala isang waiter, kundi isa ka pa ngayong construction worker? Napakasipag mo naman pala. So, miss, ito na nga pala ang phone mo dahil may gagawin pa ako. Wait lang, mister. Ano kaya kung sa akin ka na lang magtrabaho? Bibigyan kita ng $10,000 every month. Malaki na siguro yan para sa'yo. Magiging trabahador mo ako? Ano bang klaseng trabaho yan na ibigay mo sa akin? At gano'ng kalaki ang perang in-offer mo sa akin? Simple lang, mister. Gusto kong magpakasal ka sa akin at ipakilala kita sa mga parents ko. Tara,
Sumama ka sa akin. Pero may trabaho pa ako eh. Naku, huwag mo nang alalahanin yan. Ako nang bahala sa'yo. And for the meantime, doon ka na tumira sa apartment ko. Magkasama tayo para naman kapanipaniwala ang lahat. Hindi sana papayag itong si Justin dahil marami din itong gagawin sa kumpanya. Pero dahil ang babae na ang nagyaya sa kanya, kaya naman ay pumayag na lamang ito. Hello, Dave. Ikaw naman ang bahala sa kumpanya. Tawagan mo ako kapag may problema. Ako naman boss. Talagang kinakaram mo na yung Jasmine na yan ah. Sige na Dave, ibaba ko na ang tawag at baka marinig pa tayo nag-usap. Kinabukasan naman ay nagtungo na itong sina Jasmine at Justin sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang ama na si Andrew Blake. Jasmine? At sino naman ang lalaking yan na dinabo dito? At nakuha mo pa talagang umuwi sa mansyon na ito kahit na pinagbawalan na kita? Dad, bakit hindi ako pwedeng umuwi? Samantalang bahay ko rin naman ito. Alam mo Dad, kung hindi lang nawala si Mami Janet, paniguradong hindi siya sasang-ayon sa pinagagawa mo sa akin. Isa pa, nagdala ka pa ng ibang babae dito sa bahay. Bakit Jasmine? Wala na bang karapatan na magdala ng papalit sa mami mo? Mabait itong si Stella at nais kong sabihin sa iyo na siya na ang bago mong mami Stella Blake. Ano bang trabaho ng lalaking yan? Nagmamayari ba siya ng isang malaking negosyo at makatulong siya sa iyo ha sa kumpanya? Daddy, huwag kang mag-alala. Nagsena ako ng proposal sa Mori Groups of Company. At kapag pumayag sila, malaki ang possibility na babangon ang kumpanya natin. Samantalang narinig naman ni Justin ang pinag-usapan ng mag-ama. Kaya naman agad niyang tinawagan itong si Dave para i-check ang email kung dumating na nga mula kay Jasmine Blake at aprobahan ang naturang proposal. Matapos naman na nabasa ni Dave sa utos ng boss, kaya naman ay tinawagan niya ang dalaga na gusto nitong mag-invest ng malaking halaga sa kanilang kumpanya. Hello? Is this Miss Jasmine Blake? Yes, speaking. Sino po sila? Miss Blake, we received your email and my boss approved your proposal. Really? Sir? Yes, Miss Blake. Magpadala ko ng 10 million. Kahit na hindi pa kayo nakita ng boss ko, malaki ang tiwala niya sa'yo. Ganun ba, Mr. Dave? Kung ganun, malaki ang pasalamat ko sa boss mo. Kailan kaya kami pwedeng magkita? Hayaan nyo, Miss Blake. Tatawag muli ako sa inyo kung kailan kayo pwedeng magkita ng boss ko. Medyo abala ito ngayon sa trabaho niya for the personal matters. Dad, sa wakas, natanggap na ng Mori Groups of Company ang proposal ko at kaya ko nang ibangon muli ang kumpanya natin. Siguraduhin mo lamang, Jasmine, na magiging successful yung ginagawa mo plano. Dahil kung hindi, wala ka nang magagawa pa, kundi tanggalin ka sa pwesto mo. At tungkol naman sa lalaking yan, ano ba ang matutulong niya sa'yo? Baka naman, mas lalong magiging pabigat lang sa'yo yan. Isinama naman ni Jasmine ang kanyang asawa sa kanilang kumpanya para naman mas magiging pamilyar ito sa kanya, lalo na sa mga empleyado. Jessie, ito nga pala ang asawa ko, si Justin Mori. Miss Blake, wala ba silang connection sa Mori Groups? Naku Jessie, sa tingin ko wala naman siguro. Alam mo bang nagtatrabaho siya bilang construction worker doon? At nasa mababa ang kanyang posisyon. Kaya nga sinama ko na lang siya dito Kung sa bagay Miss Blake, nakausap ko na rin ang assistant ng Mori Groups na kailangan natin ng special na meeting sa susunod na linggo. Sa ilang sandali pa, may tumawag sa phone nitong si Jasmine na pag-alaman niyang ang katiwala nila sa mansyon. Manang Karina, bakit po kayo napatawag? Senyorita, nung pumasok ako sa kwarto ng Mami Janet mo para sana maglinis, nakabukas na ang drawer kung saan mo inilagay ang kwintas ng iyong ina. Meron kumuha dito. Manang, sino kaya ang kumuha? Hindi naman si Daddy, hindi ba? Dahil alam niya kung gaano kalaga sa akin ang mga bagay na iyon. Senyorita, minsan nakita kong pumasok sa loob itong si Stella, yung kinakasama ng daddy mo. Ano? Sige Manang, uuwi ako dyan sa bahay. Hindi pwede ito. Yun na lang ang tanging bukod na alaala ng mami ko. Sinamahan naman ni Justin ang asawa
para kausapin si Mr. Blake tungkol sa pagkawala ng kwintas. Dad, nung wala ang sampin mong ikalawang asawa, nariyan lang sa loob ang kwintas ni Mami. Pero nung dumating siya, bakit bigla na lang itong nawala? Jasmine, masama ang binibintang mo sa kapwa mo. Ganyan ba ang turo ng mami mo sa'yo, ha? Dad, wag mong ibahin ang usapan natin. Alam ko na alam mo ang tungkol dito. Marahil, inuuto ka naman ng babaeng mukhang pera. At saan ba yung Stella na yan? Oh, bakit Jasmine? Aangal ka ba kung bakit ko ibininta yung kwintas? Humihingi naman ako ng permeso mula sa daddy mo at bumayag siya. Walang hiya ka? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo ha? Para nakawin ang kwintas ng mami ko? Dad, at wala ka talagang reaksyon tungkol dito? Jasmine, wala ka na magagawa pa. Dahil naibinta ko na ang kwintas sa halagang 5 million. Kung gusto mo, tubusin mo. Pero wala ka namang perang pang tubos. Hinanap ni Jasmine kung saan ito naibenta. Sa kasamaang palad ay nasa isang auction ito at maraming humahabol dito. Hinanap ni Jasmine kung saan ito naibenta. Sa kasamaang palad ay naibenta ito sa auction at maraming humahabol dito. Kaya naman sa araw na iyon ay nagtungo naman ang dalawa sa auction para ipahento ito. Drake? Anong ginagawa mo dito sa auction center? Aba, Jasmine. Biruin mo na naman oh. Dito pa talaga tayo magkikita. Alam nyo, nandito ako kasi interesado ako sa mga alahas at malaki ang value nito sa market. Kayo ng pobre mong asawa. Bakit ka narito? Drake, huwag ka magsalita ng ganyan sa asawa ko. Dahil hindi mo alam kung sino siya. Bakit? Sino ba siya? Isa ba siyang presidente ng dapat na katakutan ko? Pwede ba Drake? Nandito kami para sa alahas ko na nandito sa auction. Hindi para makipag-away sa taong makitid ang pag-iisip. Ako? Sinasabihan mo makitid ang pag-iisip ko? Bakit hindi? Pinilit mo ang sarili mo kahit hindi ka naman gusto. Tara na nga Justin. Magsisimula na ang bidding. Kailangan ako ang makakuha ng alahas ni Mami na ibinenta na madrasta ko. Dahil doon ay medyo nag-init ang tingin nitong si Drake dahil sinabihan nitong makitid ang kanyang pag-iisip. Kaya naman ay sumabay ito sa kanila para sa bidding. Ladies and gentlemen, para kay Mr. Drake Mortel, 1 million. Para sa kwintas na Emerald. Nagsalita naman itong si Jasmine. Me, 1.1 million. Ako, 2 million. O, sino dito? Wala na ba yung mga habol dito? Ako, 3 million. Mine, 5 million. Nainis nitong si Jasmine dahil nakikialam itong si Drake sa bidding ng kanyang kwintas. Mukhang hindi yata matapatan ang presyo ng lalaking ito. Ngunit isang saglit pa ay biglang nagsalita itong si Justin. Akin, 8 million. Oh, 8 million. Mr. Drake, ahabol ko pa ba? Naku Justin, 8 million? Wala tayong ganong kalaking halaga. Jasmine, don't worry. I can handle this. 10 million. Wow! 10 million for Mr. Drake. Wala na bang habol dito? Ako, 15 million. Wow! 15 million para sa kasama ni Jasmine Blake. Justin, ano na naman ang pumasok sa kukuti mo? Saan tayo hanap ng ganyang kalaking pera? Ladies and gentlemen, the Emerald Necklace goes to Mr. Justin. Galit na galit itong si Mr. Drake kung bakit pumapapil na naman ang lalaking ito. Kaya sa labis na pagkainis ay umalis na naman agad sa auction center. Mr. Sean, wala kaming ganong halaga. 15 million? Dapat, hindi niyo kunikonsider ang sinasabi ng asawa ko. Miss Blake, nabayaran na ni Justin ang 15 million at pwede niyang uwi itong necklace. Ano? Paano? Paano siya nagkaroon ng ganong halaga? Justin, ano to? May tinatago ka ba sa akin? Sino ka ba talaga? Jasmine, pwede bang sa bahay na lang tayo mag-usap? Hindi ka ba masaya na nabawi mo na yung kwintas mo? Come on, let's celebrate.
Pero Justin, sino ka ba talaga? Pinaglalaroan mo ba ako? Hay nako, o sige na nga. I'll tell you the truth. Naalala mo ba yung lalaki sa Paris 3 years ago na? Yung tinulungan mo ito habang nag-jogging ka? Oo, I remember. Well, that's me. Jasmine, hinanap kita noon. Pero nabigo ako. Hanggang isang gabi ay nakita tayo sa isang hotel bar. Alam bang, mula noon hindi ka na naalis sa isipan ko? Pero, paano ka nagkaroon ng 15 million, Justin? Honestly, I am the CEO and owner of Mori Group Enterprises. Ang yung hotel na tinitira mo, akin yun at marami pang iba. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang may-ari ng Mori Construction at ikaw din ang nagbigay ng malaking invest sa kumpanya namin? Oo, Jasmine, ako nga. Ako ang may pakana ng lahat. Don't worry, whatever you have, it's all yours. Ang ibig mong sabihin ay isang milyonaryo ang asawa ko? That's right, babe. Kaya tutulungan kita para umangat yung kumpanya mo. Naku, maraming salamat talaga, Justin. Alam mo bang, katulad ng Emerald na ito, ang kumpanya ay tinayo talaga ni Ma'am. Pero mula noong nagloko si Dad, dahan-dahang humina ito. Oh, bakit hindi ka masaya sa ginagawa ko? Naku, kung alam mo lang, Justin, sobrang saya ko. Pero merong magpapasaya sa akin kung magiging totoo itong iniisip ko. Alam mo, parang hindi suicide ang kinamatay ni Mommy. Meron talagang nagplano nito. At yun ang gusto kong malaman, kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Don't worry, babe. Gagawin ko ang lahat para malaman natin ang totoo. Alam mo, nasa loob lang ng pamilya ang may motibo nito eh. Pwedeng ang daddy mo or yung madrasta mo. Nasa kanilang dalawa lamang kung sino ang may pakanang lahat ng ito. Maraming salamat talaga, Justin. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala na ikaw ang naging asawa ko. Oo, Jasmine. Ang totoo, aminin ko sa iyo ha, na mahal kita. Noon pa man sa Paris, nung una tayong nagkita. Ganon din naman ako, Justin. I like you, pero bago natin ayusin ang sa atin, katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, hanapin ko muna yung gumawa nito sa mami ko. Dahil nga sa muling nabawi na ni Jasmine ang kwintas sa tulong ni Justin, ay hindi niya ito pinalam sa kanyang daddy Andrew. Samantalang nagtungo muna ang dalawa sa kanilang kumpanya. O boss, nasa na asawa niyo? Bakit hindi siya kasama ngayon? Ayun, bumisita muna sa kanilang kumpanya. Boss, tumawag nga pala itong mami mo at pinalam niya sa'yo na uwi siya ngayon sa bansa, pero ang sabi ko ay nasa meeting ka. Ha? Uwi si mami? Kailan daw? Nako boss, yun nga lang ay hindi niya sinabi sa akin. Salamat Dave, makahanda ako sa anumang sasabihin ni mami. Samantalang nasa opisina naman itong si Jasmine. Nag-usap sila ni JC tungkol sa pagtaas ng ratings nila mula noong nag-invest ang Mori Group Enterprises. JC, ikaw muna ang bahala dito ha. Kailangan kong magtungo sa mansyon para kunin ang lahat ng mga gamit ko. Sige Miss Jasmine, ako muna ang bahala dito sa opisina. Samantalang sa di kalayuan, paglabas ni Jasmine sa opisina, hindi niya napansin na may mga armadong kalakihan na panay sunod sa kanya dahilan para siya mahuli at may sakay sa isang itim na van. Sino kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Miss, sumunod ka na lang sa amin kung ayaw mo masaktan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Miss, huwag ka nang masigaw pa dyan. Miss, wala ka nang magagawa pa. Masyado ka kasing pabida. Masyado kang pakialamera. Ano? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Sa amin wala. Pero sa boss namin, malaki. Kaya mula ngayon, magdasal ka na. Dahil hindi ka nasikatan pa ng araw. Maya-maya pa bigla siyang piniringan sa mata at tinakpan ng kanyang bibig. Hello, boss. Nakuha na namin siya. Yung pinapahanap mo. Mabuti naman kung ganon. Sige, magkita na lang tayo dito sa dating warehouse. Samantalang hindi naman inasahan ni Dave na masaksihan nito
ang pangyayari. Matapos kasi nitong makipag-usap kay Jessie ang assistant nitong si Jasmine para sa agreement contract ng kumpanya. Paglabas nito ay kitang-kita niya ang mga lalaki habang nakamas ang mga ito at pinisnakay itong si Jasmine sa loob. Kaya naman agad niya itong sinundan habang tinatawagan ang kanyang boss. Boss, masamang balita. Ano yun, Dave? Yung asawa niyo, may dumukot sa kanya. Heto nga at sinusundan ko sila. Dave, makinig ka. Siguraduhin mong masundan mo ang lahat at tawagan mo ako kapag nandun ka na. Akong bahala sa mga yan. Tatawag ko ng pulis. Sige boss, susundan ko sila. Hindi naman napatumpik-tumpik pa itong si Justin. Tinawagan niya ang mga kapulisan tungkol sa pagdukot sa kanyang asawa. Samantalang nakarating naman ang mga armadong lalaki sa isang lumang warehouse. Naroon kasi naghintay ang kanilang boss. Madam, nandito na siya. Baka naman pwede namin siyang maarbor. Tumahimik kayo. Binabayaran ko kayo para madala ang babaeng pakialamera dito sa harapan ko. Pero huwag kayong mag-alala. Matapos ko siyang pahirapan, ibibigay ko sa inyo. Tanggalin niyo ang nakapiring sa kanyang mga mata para makita niya kung sino ako. Estela? Hayop ka? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka talaga mapagkatiwalaan. Ninakaw mo na nga ang alahas ng mami ko. At ngayon, ako na naman? Pagbabayaran mo itong ginagawa mo sa akin. Clap, clap, clap. Paano ko pagbabayaran ang lahat ng ito kung ikaw mismo ay hindi na makalabas pa ng buhay sa warehouse na ito? Estela, ano bang kasalanan ko sa iyo ha? Ikaw, kasi masyado kang pakialamera. Sinira mo ang mga plano ko. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa mga Janet mo. Namatay. Paano ba naman kasi? Ininom nito ang laso na binigay ko sa kanya. Ayaw ko sana pero mapilit ang mami mo. Kaya wala na akong magagawa pa. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang may plano ng lahat ng ito. Sinira mo ang pamilya ko. Pagbabayaran mo ito, Estela. Biglang sinampal na Stella itong si Jasmine. Alam mo, nakakaawa kayo mag-ama. Sa oras na mailipat sa pangalan ko ang kumpanya niyo, ang daddy mo sa basurahan na ito pupulutin. Hello? Dave, nasaan na kayo? Nakalis na kami boss. O boss, nandito kami sa may Facundo Street sa isang abandonadong warehouse. Nandito sila sa loob ng warehouse. Bilisan nyo bago pa muli ang lahat. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na rin itong si Justin. Agad nilang pinasok ang naturang warehouse na may kaukulang pag-iingat. Mga pulis to, itaas yung mga kamay nyo. Boss, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Di lumaban tayo. Biglang nagpuputok ang mga armadong lalaki dahilan para magtago ang mga pulis. Pero hindi nagpatalo ang mga pulis. Nagpaulan din sila ng bala at ilan sa mga kalaban ang natamaan. Oh, anong ginagawa nyo? Lumaban kayo. Ipakita nyo yung tapang ninyo. Pero boss, masyalos ng marami eh. Ano ba naman kayo? Puro kayo inutil? Binabayaran ko kayo para sa trabahong ito ah. Akin na yan si Jasmine. Ako na ang hawak sa kanya. Paano ba yan, Jasmine? Damay-damay na tayo dito. Matira-matibay. Sige, subukan niyong gumawa ng hakbang. Sisiguraduhin kong hindi na siya uwi pa ng buhay. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagkaroon na nga ng lakas ng loob itong sa Jasmine para makawala mula sa bahaeng iyon. Samantalang, nagpaputok naman ang mga pulis. Jasmine, bilisan mo! Justin! Mabuti na lang at nakita niyo ako. Magpasalamat tayo kay Dave dahil siya ang nagturo sa akin kung saan ka naroon. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi mo pagkatiwalaan yung madrasta mo. Hindi lang yun, Justin. Siya nga ang may pagkana. Kung bakit nawala si Mami, magpubulok siya talaga sa kulungan. Ikaw, itaas mo yung kamay mo. Estela, ikaw ay magkarapatang manahimik o magsawalang kibo na lamang. Ano mang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa kumang ito. Ikaw ay meron din karapatan kumuha ng abogado mo o pili ka ng abogado. Ito ay pagkakaloob sa iyo. Naunawaan mo ba? Naging matagumpay ang pag-rescue nito sa buhay ni Jasmine.
Samantalang labis naman ang galit nitong si Mr. Andrew Blake dahil sa ginawa ni Stella sa kanyang pamilya. Jasmine, Justin, sorry kung hindi ako nakinig sa inyo. Nagpadala ako sa bukso ng damdamin ko. Dad, nangyari na ito. Pero sana may natutunan tayo sa pangyayaring ito. Jasmine, huwag kang mag-alala. Napag-isip-isip ko na hindi ko na pakialaman pa ang buhay mo kung sino man ang totoo mong mahal. Justin, ipagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Sana kahit anong mangyari ay protektahan mo siya. Maliwanag ba? Don't worry Mr. Blake. I'll do my best para magampanan ko ang responsibilidad para sa anak mo. Kahit ano pa mang patatakwil na gagawin ni Mr. Blake ay lulutang pa rin ang katotohanan bilang ama sa kanyang anak. Kaya mula noon ay sumang-ayon na itong si Mr. Blake sa napagkasunduan ng dalawa. Boss, tumawag na si mami mo. Nasa report na daw siya ngayon. Sige Dave, kung okay lang sa'yo, ikaw naman ang susundo kay mami habang kami naman ay ni Jasmine ay maghintay sa kanya sa mansyon. Pero boss, baka naman magalit siya sa akin dahil hindi ikaw yung sumundo sa kanya. Dave, gusto ko siyang surpresahin, lalo na sa relasyon namin dalawa ni Jasmine. Umalis na lamang itong si Dave gamit nito ang sakyan ni Justin. Mr. Dave, bakit ikaw ang sumundo sa akin? Nasaan ang anak ko? Saan ba siya napunta? Ipaglalaban kaya ng tuluyan na Justin ang kanilang pagmamahalan. Tuloy na nga nakulong itong si Stella dahil sa kanyang ginawa sa pamilyang Blake. Kahit anong pagmamakaawa ng ginang kay Mr. Andrew Blake, ngunit hindi natinag ang puso ng lalaki. Samantalang hindi naman matanggap ni Georgina na kasal na ang kanyang anak sa isang babae na hindi pa niya kilala. Natatakot kasi ito na baka sakaling pera lamang ang habol nito sa kanyang anak. Ganon pa man ay hindi nagpatalo itong si Justin sa kanyang ina, pinaglaban nito ang kanyang asawa. Justin, marahil nga tama ang mami mo. Ayaw ko naman na ako ang magiging dahilan para magkatampuhan kayong mag-ina. Babe, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong papayag si ma'am. Ikaw ang bahala, Justin. Basta kung ano ang magiging desisyon mo, nasa likod mo lang ako. Dito ka muna, Jasmine. Gusto ko makausap si mami. Ma'am, akala ko ba magiging masaya kayo kapag masaya ko? Pero bakit pagdating sa pag-ibig na siyang ikakasaya ko ay tutol kayo? Ma'am, speaking of Jasmine, isa siyang architect. Meron siyang sariling kumpanya na minamanage. Isa pa, hindi ang kayamanan natin ang kanyang habol. We truly love each other. Sige, Justin. Ikaw ang bahala. Pero gusto ko munang subukan yung asawa mo kung talaga bang karapat-dapat siya sa ating pamilya. Gusto ko siyang makausap ng sarilinan kung papasa siya sa aking pagsubok. Ikaw ang bahala, ma'am. Pero nakasigurado ako na mahal niya rin ako. Pupuntahan ko lamang siya at kausapin si Jasmine. Babe, gusto ko makausap ni mami na mag-isa. Relax ka lang ha. Kung ano man ang nasa puso mo, yun ang sagot mo. Pero babe, natatakot ako. Baka kung anong sasabihin niya sa akin para mapalayo sa'yo. Babe, basta maging tapat ka lang, sasabihin mo sa kanya. Nagtungo na nga itong si Jasmine sa isang private para kausapin itong si Georgina. Alam mo, Jasmine, sa huling pagkakataon, bibigyan kita ng 20 million para layuan mo ang anak ko. Malaki na yan para sa pamilya mo. Ma'am Georgina, kahit magkano pa ang i-offer mo sa akin, hindi ko yan tatanggapin. Unang-una, hindi ako mukhang pera. Mahal ko ang anak nyo. Kung ganon, binabati kita, Jasmine. Anong ibig niyo pong sabihin? Jasmine, dahil nakapasaka sa aking pagsubok, tunay talaga ang pagmamahal mo sa anak ko. Kaya sige, pumapayag na ako. Mula ngayon, ikaw na ang daughter-in-law ko. Just call me Mommy Georgina, okay? Talaga po. Kung ganun, Mommy Georgina, maraming salamat po. Gagawin ko rin ang lahat para sa anak nyo. Kung ganun, Jasmine, maghanda kayo dahil isang malaking selebrasyon ang magaganap sa inyong dalawa. Papuntahin mo dito ang mga magulang mo.
Samantalang sobrang laki naman ang pasalamat ni Justin dahil pumayag na ang kanyang ina. Kaya naman kinabukasan ay nagkaroon ng espesyal na salo-salo sa mansyon bilang pasalamat at pagtanggap ng pamilyang Mori sa pamilyang Blake. Samantalang nagtulungan naman ang mag-asawa para mas munlad pa ang kumpanya ng kanilang pamilya. Hanggang dito na lang muna kaibigan. Labis akong nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat. Abangan pa natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lang.